Ayan, unang-una, binabad ko na si Madam ng Anastasia almost 30 minutes. Ayan na po. Ganyan po gumawa ng micro shading. Ayan, kinukuha ko na yung Anastasia para magsisimula na po ako sa pag-shading. Ayan. Ayan po. Dandahanin lang para hindi siya nabubura. At makikita pa din yung drawing niya. Kasi ang drawing niya, yun din ang susundan ko pag shading. Ayan po. Ayan, mag-start na ako mag-shading. Ayan. Makikita po. Dandahan lang para hindi po nasasaktan si client. Ayan po. Malinis ang pag-shading para hindi kumakalat. Ayan, relax na relax po si Madam. Ayan. Maingat po tayo sa pag-shading para makikita po natin yung malinis po na gawa. Ayan po. Ang color ko po sa kanya, sa micro shade niya is darkest brown. Ayan po. Actually, siya, retouch na po to. Ako din gumawa sa kanya dati. Then, after 1 month, nagpaparetouch siya. Ayan po. Medyo magulo po yung camera ko kasi nasa hagay ko. Ayan, sa kabila na po ako. Ayan. Tapos kapag mag-shading kayo, huwag kalimutan na banatin yung kilay para hindi masyadong masasaktan yung client. Ayan. Lagi po nakabanat yung kilay habang nag-shading po. Tsaka dito po sa may malapit po sa ilong ni Madam, dapat light lang po. Huwag masyadong makapal para maganda po siya tingnan. Light lang po. Yan, ikalawang session na po. Kahit 1 session pa lang siya, pero halatang-halata na may kulay. Ayan po. Tsaka pinaforward ko lang yung video. Kasi medyo mahaba-haba Ayan, sa kabila na po. Wala kasi masyado si Madam buhok. Ayan. Dapat mas malinis po ang pagkagawa. Tsaka hindi si Madam gusto yung medyo malapad. Dapat gusto. Ayan na. Ikalawang session na po iyan. Ayan, diba? Maganda talaga ang kilay ni Madam. Kumakapit ang pigment agad. Ikatlong session na po. Dapat kung ano yung ginagawa nyo sa kabila, ganun din sa kabila para hindi kayo malilito. Yan po paggawa ng kilay. Tapos sisikapin nyo dito sa may harapan na malapit sa ilong niya. Dapat light lang po ang pagka-shading para maganda po siya tingnan. Hindi din magiging square yung harap niya. Yan. Ikatatlong session na po yan. Kung ano yung ginagawa nyo, unang-una, ganun din sa ikalawa, ikatatlo, ikaapat. Para malinis yung line ng kilay sa client. Ganyan po. Huwag po pabago-bago. Kung may i-adjust din kayo, so dapat ipantay din. Para mas malinis. Yan, diba?
uulitin naman para mas clear yung yung pagkalagay ng pigment. Hindi na po ako nagla-line yan. Kumbaga sinusundan ko na din po yung line ng pencil. Yan. Para hindi siya masyadong halata na naglalagay ka ng line. Puro shading na lang siya. Ayan. Tsaka sikapin na maging malinis po yung lines niya. Inuulit ko yan dyan para mas mapantay. Pero nagbibilang ako niyan. Kung ilang bilang dito sa kabila, ganun din sa kabila. Para yung pigment na nilalagay, maging pantay siya. Ayan. Inuulit-ulit ko po siya pag shade para mas dark. Ayan. Very natural lang po yung shading ni Madam. Mas lalo na yan siya kakapit kasi darkest brown ang nilalagay ko sa kanya na pigment. Kasi retouch na po kami. Ayan. Tsaka hindi rin nasasaktan si Madam. Natapos namin yan almost 1 hour. Kasi yung second session talaga medyo matagal-tagal. Kasi lahat ng kulang doon mo makikita. Kaya pag second session na, mas matagal ang process niya. Yan. Yung harapan napaka lang, natural. Kaya bawal talaga magkaroon ng square dyan sa harapan. Tsaka hindi siya masyadong idiin dyan sa may harapan niya. Para natural effect lang ang pagkakalagay po ng micro shading. Yan. Tapos bawat shading natin punas. Bawat shading punas. Para malalaman natin yung pigment na nandyan. Tsaka laging i-check kung tama na yung pagka-shade niya. Left and right ang pagka-check natin para mas maganda po. Yan. At saka po sa lahat din ng nanonood nito, salamat po at i-subscribe ninyo ako sa lahat ng aking mga ginagawa. Sana masiyahan din kayo nanonood. At matutunan din nyo ito kung paano siya ginagawa. Medyo mas mabilis kasi medyo mahaba yung video. Para sa mga baguhan, dapat laging practice lang. Para masanay din kayo kung paano gumawa ng kilay. Tapos pagkatapos ng paggawa nyo ng micro, yung mga excess dapat linisan din nyo para maganda talaga siya tingnan, malinis. At thank you din kay Madam, lalo na sa pagtitiwala niya at bumalik siya for retouch. Thank you din sa iyo, Madam, at sana ay mapanood mo din po ang video na ito. At sa mga baguhan din, huwag lang kayong magiging confident sa ginagawa nyo. Dapat araw-araw kung mayroon kayong panahon, practice lang kayo ng practice. Para kung magkaroon kayo ng client, ayun, mas mabilis. Kahit nga ako, medyo matagal na din ako sa ganito. Pero practice lang ako ng practice. Hindi ko kina-consider na
matagal na ako pero hindi ako nagpa-practice. Practice pa rin ako ng practice. Para mas lalong mabilis yung paggagawa, tsaka maganda yung pagkaka-shading. Ayan. Tsaka thank you for watching, guys. Thank you. And subscribe nyo din po ako. Bye-bye, guys.